Ay, magandang araw po sa inyong lahat, ha. Nako, medyo malamig na po dito sa Netherlands, 'no, mga 10 na at talaga naman pong, pa-winter na, 'no. Tapos na po yung autumn, ang mga dahon sa mga puno ay, nalalagas na, tapos na yung mga makulay na kulay ng mga dahon at ngayon po talaga nakakalbo na sila. At nararamdaman ko na ang lamig sa hangin dito sa dahig. Gano'n pa man, bukas ngayon ang aking bintana kasi marami akong mga leftovers na pagkain na parang refrigerator naman ang sala ko. Dahil maliit lang ang refrigerator, iniiwan ko sa labas yung mga pagkain dito sa sala at binubuksan ko bintana. Meron namang pintuan kasi ang aking sala at pupuwedeng maging refrigerator itong aking sala, 'no. Congratulations nga pala dun sa aking mabuting, kaibigan, si, Tina, Legarda, nakakuha ng, Michelin star yung kanyang restaurant na Kumba diyaan sa BF Homes. Naku, alam niyo yang si Tina ay talagang, talented na chef 'yan, 'no. Ang aking, paboritong-paborito sa kanya yung Steak Manila diyan sa kanyang restaurant sa BF Homes. Bagamat itong Kumba, ito'y bagong restaurant na parang fusion. Fusion na Philippine, Spanish, and Middle Eastern or Mediterranean cuisine. Di pa ako nakakakain dyan kasi binuksan niya, wala na ako sa Pilipinas, no? Pero it must be good dahil matakin nyo, nakakuha siya kaagad ng isang Michelin star, no? At karangalan talaga yan dahil konti-kaunti naman po talaga ang mga restaurants na mayroong Michelin star dyan sa Pilipinas. So maybe one of these days, baka maimbitahan natin si Chef Tina, no? Para sa isang talakayan ang makita natin kung ano ang kanyang sikreto at nakakuha siya ng Michelin star kaagad. No? Congratulations, Tina. So pag-usapan po natin, nakakuha na tayo ng kumpirmasyon sa Facebook na galing kay John Lee na isang iglesia member na meron na po talagang nakakasang rally sa EDSA ang Iglesia ni Cristo. Kung maalala nyo, yung huling nag-rally ang Iglesia ni Cristo sa Luneta, napuno nila ang Luneta. 1.4 million ang nag-attend. No? At sigurado ako na itong panawagan nila na 2 araw na pagrarally, mapupuno nila ang EDSA. Kasi ang EDSA, mas madali naman mapuno yan. Bagamat yan po ay mahaba, makitid po, no? Hindi gaya ng Luneta na malawak. Ang tanong na marami, ito na ba inaantay natin para matapos na ang administrasyon ni Marcos Jr. at talaga naman pong dapat matapos na, ha? Doon sa mga nag-iisip pa kung dapat bang mawala na ang Marcos administration, maawa na po kayo sa Pilipinas. Umabot na po ng 60 ang palitan sa piso. Ibig sabihin, wala na pong kumpiyansa ang kahit sino sa piso. Bakit po? Kasi nga po lumalabas na napakahina na ng ating ekonomiya dahil nga po sa dalawang bagay, no? Sa korupsyon na lantaran at pangalawa, dun sa masamang pangrelasyon na panglabas ng Pilipinas na talagang inaaway ng Marcos administration, ang pinakamalaki at pinakaimportanteng trading partner ng buong daigdig ngayon, ang bansang China. Yan po ay ating pinagbabayaran na ngayon at ang resulta po ng mas mahinang peso ay lahat po ng inaangkat natin para sa pang-araw-araw nating pangangailangan, pangunahin na dyan ay gasolina, ay lalo pa pong tataas ang presyo dahil nawawalan po ng balor ang piso, mas maraming piso ngayon ang kinakailangan para bayaran yung ating gastos, lalong-lalo na sa gasolina. No? At siyempre, lahat naman po kapag tumaas ang presyo ng gasolina ay tataas. Kasama na po dyan ang presyo ng pagkain dahil lahat naman po ng pagkain meron talagang kalagap for transportation. No? Now, bukod pa po dyan, all-time low na po ang ating stock market. We have the worst performing stock market in the world. Ibig sabihin po, yan ay nagpapatunay din na wala na rin kumpiyansa yung mga nangangalakal, yung mga nag-invest, mga nagbibigay ng kapital sa Pilipinas. At hindi na natin kinukonsider na magandang investment opportunity in Pilipinas dahil we have the worst performing stock market on earth ngayon, no? At bukod pa dyan, ayan nga po, no? Kinakailangan ng baguhin ang ating mga growth targets. Binaba na po ng growth targets ng administrasyon ng ating paglago ng ating ekonomiya itong taon nito at sigurado sa mga susunod na taon ay ibababa pa rin yan. Ibig sabihin, titindi pa po ang nagaganap ngayon ng pagkagutom sa ating bansa at ngayon, isa sa 2 Pilipino ang gutom. No? So, yan po ang mga kadahilanan kung bakit talagang kinakailangan magpalitan ng gobyerno dahil hindi na natin maaantay pa ang 2028. Ulitin ko po ha,
hindi rin po pwede na mag-eleksyon tayo sa 2028 na nakaupo pa ang mga Marcos. Sigurado po ako, ang mga Marcos, dahil hawak nila mga makina na magbibilat ng boto, hindi nila pananalunin si Inday Sara kung sila pa rin ang nakaupo sa 2028. So kinakailangan po talaga matanggal ang mga Marcos ngayon na, now na, not tomorrow, not in 2028. Dahil baka nga po, wala na tayong kinabukasan na pinag-uusapan kung tatagal pa ng 2 pang taon itong Marcos na hindi talaga alam ko anong gagawin para mamuno sa ating bayan. Bagyo darating, ang sasabihin, nagkakamot ng ulo, anong gagawin natin? Nabangkarote, di umano, nababangkarote, di umano, ang GSIS, nagkakamot ng ulo, hindi alam ang gagawin, no? Anong gagawin natin dyan? Nakikipag-away sa China sa panahon na pati ang Amerika nakikipag-kaibigan sa China. At ang inaasahan pa rin, re-resbakan siya ng Amerika dahil kinakailangan nga ng mga Amerikano ang ating lupain para gamitin na base militar laban sa China kung ito ay lulusob sa Taiwan. Hindi naman niya nalalaman na nag-iigi na yung relasyon ng dalawa at naiiwan na tayo sa kangkungan dahil nawawalan na tayo ng balor as far as President Trump is concerned dahil habang wala ng banta na magkakaroon ng military confrontation sa panig ng Amerika at saka ng Amerika, wala na rin saysay sa kanilang Pilipinas. So, sinong tutulong sa atin? Wala po. Kaya nga po, yung mga kadahilanan na yan, unang-una yung kadahilanan na kapag hindi siya natanggal, lalong lalala ang pagkagutom ng taong bayan, ang dahilan kung bakit dapat mapalitan na si Marcos Jr. Ang tanong, ito bang rally ng iglesia sapat na beto para tanggalin si Marcos Jr.? Well, unang-una po ang panawagan po laban sa korupsyon, yan po ay magkakaroon ng pinakamalaking rally sa Atlanta. Hindi ko po alam kung mapapantayan ng ating mga kababayan yung rally ng iglesia na tinawag para sa November 16 and 17. Siguro kakayanin naman po yan. Kung 1.4 yung nag-attend ng huling INC rally, siguro naman kayang-kaya ng ating mga kababayan ngayon na mag-organize ng 2 hanggang 3 milyong mga rallyista sa iba't ibang lugar ng Metro Manila at Pilipinas, no? Kung ang pag-uusapan ay protesta nga laban sa malawakang korupsyon. So wala naman pong kaduda-duda na kaya naman po yan malabisan pa. Ang tanong, tama na ba? Nandyan na ba lahat ng mga ingredients para mapalitan si Marcos? Tingnan natin isa-isa. At ito naman ay babatay natin sa kasaysayan. Yung galit ng taong bayan, tingin ko, mas matindi pa ngayon ang galit ng taong bayan sa korupsyon kesa nung panahon na sinuka si Marcos Sr. No? Kasi nung Marcos Sr., limitado ang nalalaman ng taong bayan. Kasi ang meron lang tayo noon, dahil nga wala tayong malayang pamamahayag, yung mga tinatawag natin mosquito press. Pero ngayon, lantad na ang korupsyon, kung gano'ng katindi ito dahil nga sa internet, no? So ikaw ay talagang taga-planet Mars kung hindi mo pa alam kung bakit nagagalit ang tao ngayon sa tindi ng korupsyon ng Pilipinas, no? So tingin ko, katumbas na yan. Makalawa, yung kahirapan ng tao. Kung maalala nyo po, yung napatay si Ninoy Aquino, nagkaroon din ng krisis pinansyal sa Pilipinas kasi nga po na-devalue rin ang peso, nawalan din ng balor ang peso. Gaya ng nawawalan ng balor ngayon ng peso, no? Kasi gaya na aking sinabi kanina, no, kapag nawalan ng balor ang peso, nagiging mahal lahat ng inaangkat natin at unfortunately, lahat ng kinakailangan natin sa pang-araw-araw na buhay, inaangkat pa rin natin. So nagiging mas mahal yung mga bagay-bagay na kinakailangan natin sa pang-araw-araw na buhay. So tingin ko yung kahirapan, mas matindi pa nga. Ngayon nga, nami-measure na natin kung ilan yung naghihirap. Ngayon, kalahati ng Pilipino naghihirap. Pero hindi ako magtataka kung mas matindi na ngayon ang figura kasi hindi naman umunlad ang ating ekonomiya, talagang in-went from bad to worse. So sa tinding ko, mas matindi pa rin ang ating kahirapan. Ang pangatlo is, alam naman natin na hindi talaga mapupwersang magbitiw sa pwesto ang mga presidente kung nandyan pa rin ang suporta ng hukbong sandatahan. So yan ang wala akong alam. Kasi unfortunately, ako'y nasa Netherlands. Hindi ko alam kung anong pulso ng mga militar. Pero mga militar naman ay kabahagian ng lipunan ng Pilipinas. Kung nararamdaman ng ordinaryong pamilya ang hirap ng buhay, I'm sure nararamdaman din yan ng ating mga kasundaluhan. Bagamat ngayon kasi nga, dinoble ni Tatay Digong ang kanilang mga sahod, so mas hindi nila nararamdaman yung kahirapan dahil mas malaki ngayon ang sahod nila. Mantakin nyo, siguro ngayon, nag-80 na mga kasundaluhan. Kaya medyo hindi nila nararamdaman. Pero habang nawawalan ng balor ang peso, talaga namang lumiliit din ang purchasing power ng mga kasundaluhan. So ramdam na ramdam din nila yung
pagtaas ng presyo ng bilihin at kahirapan ng buhay. Now, ang problema din ay meron ba rin mga opisyales sa ating hukbong sandatahan na magpapakabayani gaya ng ginawa ni Fidel Ramos at ni JPE. Sa ngayon, tingin ko malabo yan. Dahil ang Browner at ang Gibot Teodoro talaga naman pong walang pinapakitang kabayanihan sa ngayon. No? Ang kanilang pinapakita ay yung walang walang batid na suporta dito sa administrasyon ng palpak. Itong ang si Gibot Teodoro, uh, doon sa ASEAN Summit, nagmalaki pa na hindi raw niya kinausap ang kanyang counterpart na Minister of National Defense ng China dahil masasama daw ang ginagawa ng China. Hello? Lahat ng tao gusto nga makipagkaibigan na sa China, lalong-lalo na si Marcos Jr. na nagpumilit pa na kamayan si President Xi na labag sa protocol. Tapos ikaw na isang kalihim lamang ng isang presidente na nagsumikap na talagang pinagsiksikan ng sarili para batiin si President Xi, ikaw pa magsasabing hindi mo papansin ang mga Chinese counterpart mo. Di ba mali yun? Ay nako, hindi ko maintindihan. Pero yun nga po, yan siguro ang kulang na ingredient. Kasi mukhang walang suporta ang pagpapalit ng gobyerno pagdating dito sa hepe ng Armed Forces of the Philippines, hepe ng PNP at saka ng kalihim ng National Defense. Kasi nung 2 beses na nagpalit tayo ng presidente, at least yung hepe ng police, PC, na si Fidel Ramos, at saka yung Secretary of Defense ni Marcos ay talagang bumitiw sa chain of command na mukhang hindi mangyayari sa ngayon, no? Unless talagang merong iba na mga opisyalis ng militar na magsasabi, titiwalas, aalis na kami sa chain of command at hindi na namin kikilanganin pati si Browner at saka si Gibot Teodoro, no? At hindi na nila kikilalanin ang Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines, no? So pag walang ganyan na titiwalag sa chain of command, talagang hindi makakasapi sa pagpalit ng gobyerno ang hukbong sandatahan. Pero ang tanong nga is, masisitmura pa ba pati ng mga matataas na opisyales ng hukbong sandatahan at kapulisan ang nangyayari sa ating bayan ngayon? Ang nakakagalit siyempre, silang mga sundalo, binubuwis ang buhay nila para sa inang bayan. Pero nung ginagawa ng mga politiko, nagpapasasa sa kanilang pwesto. Nagpapayaman galing sa kaban ng bayan. Sigurado naman ako na dahil itong mga militar at saka mga pulis na opisyalis na ito ay nag-aral naman sa Philippine Military Academy, nag-aral naman sa PNPA, meron silang sapat na pagmamahal sa bayan para alam nila na kinakailangan na ang bagong kabayanihan now na, not tomorrow. Kung nagbubulag-bulagan ng Browner at saka Antidoro sa realidad ng lipunan sa Pilipinas, sa matindi ng kahirapan, alam ko naman na meron pa rin ibang mga opisyalis na nararamdaman at nakikita yan. At alam nila na meron talaga silang obligasyon na maging protektor ng sambayan ng Pilipino. Now, pero yung bang numero ng taong bayan na lalabas na nagpoprotesta laban sa korupsyon, ano magiging impluwensya nito sa ating hukbong sandatahan? Well, siyempre, yan ang magiging basihan ng ating mga kasundaluhan at kapulisan kung dapat nga ba nilang bigyan ng proteksyon ngayon ang mamamayang Pilipino. Siyempre, no, hindi naman sila po pwedeng mamuhay na bukod sa mas malakihang lipunan ng mga Pilipinong ginagalawan natin ngayon, na ngayon ay nakaluklok sa kahirapan. Siyempre, pag nakita nila na ang mga taong bayan ngayon, hindi lang sa internet, kung hindi sinusugal na ang kanilang mga buhay para manindigan laban sa korupsyon, sila mismo bilang mga tao na talagang inalay na ang buhay sa inang bayan, dapat din manindigan laban sa korupsyon. At yan naman ang hinihingi natin, na sana nga hindi lang iglesia, hindi lang mga simbahan ang lumabas na sa mga lansangan at isugal ang kanilang mga buhay para sa kanilang paninindigan laban sa korupsyon at sa pagbabago ng gobyerno, kung hindi ang buong sambayan ng Pilipino na. Kayang-kaya po natin na mas malaki pang pagtitipon kaysa sa iglesia kung lahat ng galit ay lalabas na sa lansangan. Kinakailangan na po kayong lumabas sa lansangan kasi tingin ko, yan din ang tinitingnan ng ating kasundaluhan at kapulisan. Talaga bang pikam-pika na ang taong bayan sa korupsyon na nangyayari? Talaga bang wala ng pag-asa ang taong bayan sa administrasyon ni Marcos Jr. at kinakailangan ng magpalit ng gobyerno? Sa tingin ko naman po,
sapat-sapat ng dahilan para kayo naman dyan sa inyong mga tahanan ay wag lang magkomento sa Facebook at sa Instagram at kung ano pang social media at kayo'y lumabas na. Sumali na kayo sa 16 and 17 sa rally ng mga iglesia. Miski hindi kayo iglesia para mas malaki pa ang mga pwedeng makita ng militar na taong bayan na naninindigan laban sa korupsyon at para sa pagbabago ng lipunan. At huwag niyong kakalimutan, siyempre, kinakailangan yung grand finale, pinakamalaking rally ever sa kasaysayan ng Pilipinas. Nang sa ganon, mapilitan rin talaga itong si Marcos Jr. na mag-resign. Sa tingin ko naman, walang tao na napakapal ng muka na masisitmura na sinusuka na siya ng buong bayan at mananatili pa rin sa pwesto. Ang akala lang niya dahil pandaming sipsip na nakapaligid sa kanya ng mga congressman at senatong na mga kumita dahil sa mga anomalous na flood control projects, sapat-sapat pa ang kanyang suporta. Well, ipakita po natin, sinusuka na siya. Kaya kinakailangan umalis na siya, lumayas na siya sa pwesto. Yan lang po ang tanging pamamaraan para po mahinto na ang paghihirap ng bayan. Pag-usapan natin sa mga susunod na Spokes Hour, anong dapat gawin para tayo makabangon sa kahirapan. Baka naman tayo ay nagpaplano na tanggalin itong Marcos Jr. pagkatapos ay ganun pa rin ang problema. Well, unang-una, kung masusunod naman talaga yung constitutional line of succession na si Inday Sara Duterte ang uupo, tingin ko naman kakayanin niya ni Inday Sara Duterte. Bakit? Well, gaya na aking sinabi, bagamat napakatindi ng paghamon para tayo makabangon dito sa ginawang kabalastugan ni Marcos Jr., ang katotohanan, nagbibigay ng pag-asa naman itong si Inday Sara na kakayanin natin to kahit anong pang pagsubok yan. At sa tingin ko, basta nandyan yung pag-asa na kakayanin natin yan at tayo'y nagtulungan, nagkapit-bisig, lahat po ng ating mga hinaharap na pagsubok ay kaya nating bigyan ng kasagutan. Sana po kayo'y in agreement at sana nga po itong mga rally na Iglesia ni Cristo sa 16, sa 17 at iba't iba pang grupo na magkukulminate sa pinakamalaking trillion peso march laban sa korupsyon sa 30 ng Nobyembre ay magiging dahilan para mawala ng tuluyan ang administrasyon ni Marcos Jr. i.e. ang administrasyong pinagdudugdahan na bangag dahil ayaw pasinungalingan ang paratang na siya ay bangag sa pamamagitan ng hair follicle test. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Alam ko po na matagal na tayong wala sa Pilipinas, wala na tayo sa posisyon, pero nariyan pa rin po kayo. Tinatangkilik tayo at maraming salamat po sa inyong lahat. Again, I love you Philippines dahil wala na po ako ibang bansang sinilangan. Yan lang po ang bansang aking minamahal. God bless the Philippines. And see you sa Lansangan. Kami rin po dito sa Dahig. Mamarcha din po kami sa November 30 para sa pre-PRRD and Aus Marcos dahil alam naman po natin yung issue ng Marcos at pagkakakulong ni Tatay Digong, hindi po pwedeng hiwalay niya. Si Marcos po nagpakulong kay Tatay Digong at importante na para magkamit na Tatay Digong ang kalayaan, matanggal din sa pwesto ang Marcos Jr. Salamat po. Hanggang sa muli, ito po yung Spokes ng Bayan, nagsasabi, mahal kong Pilipinas. Pagpalain po ng Panginoon ang ating lupang sinilangan. Bye!